Yes, Mio. Is this the time of the year na naman? Parang ilang buwan or araw lang atin nakalipas sa huling ginawa ko to. Hello po, welcome back na naman sa interview. Ang pangalan ko ay Christian Carl F. Macay. Christian Carl F. Macay. Christian Carl F. Macay. Christian Carl F. Macay. Ang pangalan ko ay Christian Carl F. Macay. Ang date ngayon ay December 5, 2021. December 12, 2022. Ay December 12, 2023. December 12, 2024. Ang date today ay December 12, 2025. Ako ay 20 years old. Ako ay 21 years old. 22 years old. 23 years old. Ako ay 24 years old na. Tumatanda na ang Kuya Christian ninyo. Legit. Yes, I'm doing great. Like yung buhay ko ngayon, like ang dami kong ginagawa and I've been doing a lot of things then. Yeah, I'm okay. I can say na okay naman ako kasi at some point, I need to be okay para makaahon sa buhay at magawa ko yung mga kailangan kong gawin. Kasi kung hindi, then wala akong mararating. Ako ay may 2,748,554 subscribers. Meron ako may 3.29 million subscribers. Ako ay meron 3.67 million subscribers. Ako ngayon ay merong 4,063,960 na subscribers. Ako ngayon ay may 4,369,937 subscribers. Steady siya and natutuwa ako dun. Yeah, same pa rin yung mga nakasubscribe sa akin yung na-mention ko nung dati. Sila pa rin naman hanggang ngayon. Si Mechanic Z, which is alam ko matagal na nakasubscribe din sa akin ito nakikita ko ito dati. And may mga ilan akong mga recent na mga nakikitang mga bago, which is natutuwa lang din ako na pinapanood nila ako. Thank you very much po. Papansin ako lagi. Papansin naman din ako lagi. Karamihan sa mga kabataan. Finally, I can do my own thing sa outside world without getting interrupted or hindi ko nang sasabing nakaka-interrupt yung mga malapit sa akin. Ganun. Pero kasi alam mo yung sometimes gusto ko lang din yung time sa sarili ko na makapag-ikot-ikot, makapag-gala-gala kasama yung family, yung girlfriend ko, or sino man sa buhay ko. And just enjoy our time. Ganun. And when it comes to kapag na-recognize, madalas na lumalapit na sa akin ngayon is yung mga magulang. If ever man na you get the chance na makita ko, lapitan nyo na ako, excuse lang kayo, then amin na kung sakaling ano mang gusto nyo sabihin, ganun. Yeah, madalas akong nare-recognize at parang medyo nagbago nga eh. Like, nare-recognize ako at the same time hindi ako nare-recognize. Parang ganun, ang weird nga eh. Pero masabi ko na balance siya and natutuwa lang ako dahil karamihan din ng mga kumbaga bittersweet more likely. Like natutuwa at the same time nalulungkot ako dahil sinasabi nila na, Kuya Chris, elementary pa lang pinapanood na kita, ngayon graduating na ako. Dati bata lang tong mga ito, ngayon graduating na sila. So literal na tumatanda na sila at hindi na kayo mga bata. Medyo natutuwa ako doon at the same time ay good luck sa mga endeavors sa buhay. Hoping na maging mabait si buhay sa inyo. Kasi there's times na kupal ang buhay. Ganon. But good luck. Yun naman sabihin ko. And I'm very grateful na naging parte nila ako or naging parte niyo ako sa bilang childhood na YouTuber ninyo. Ganon. Didefine ko sarili ko in 3 words. I'm super pathetic. You're doing great. Be yourself lagi. You're getting stronger. Masyado kang mabait. Probably yun yung masabi ko ngayon. The reason kung bakit ko siya sinabi is kasi masyado akong naging mabait sa tao, lalo na sa mga to the point na hindi naman dapat at the same time ay nasira yung tiwala pati yung respeto sa akin to the point na kasi alam mo yung nauubos ko yung sarili ko at puro bait na lang ang meron ako and wala akong boundaries or limitasyon doon. At in the end, ako yung napapahamak and ako yung nagkakaproblema kaysa na hindi naman dapat. Yes! Kahit pa paano, I am more confident this year than last year. Yeah, I can say at my end na I got more confident than last year. Yes, I can say and I am fully aware na there's the part of me na super confident ako.
Not all the time though, kasi depende sa sa bagay, but most likely, I can say na I am confident enough to do the things na kailangan kong gawin. At the same time, if I'm going to attend or say something when it comes sa mga bagay, but yeah, there's times naman na medyo hirap. Kasi parang siguro nag-ano pa ako, parang medyo nag-adjust pa ako, but I'm good. I can say na I'm somewhat confident in some things. Camera ko na Sony A7C. Laptop ko na ROG. Yung kotse ko, this one, yung iPhone ko. Sa totoo lang, marami akong binili this year to the point na lahat sila is napaka-importante, as in. Pwede ba marami? Or pwede ba kahit ilan? Okay lang. Ayun, kasi the best I cannot say na iisa lang eh. Kasi may nabili akong monitor para sa camera ko, which is ginagamit ko siya kapag ako ay nagre-review, which is ang daling makakita doon at mag-view yung mga ginagawa ko. Pangalawa is bumili ako ng panibagong camera, which is yung Sony ZV-E10 Mark II, which is ginagamit kong pan-top down sa mga videos ko. Yung isa pa doon ay bumili ako ng parang prompter sa camera ko na ginagamit, which is yun naman is ginagamit ko for pag nagbabasa ako ng mga script or nagde-deliver ako ng mga messages, which is ang laking tulong niya kasi like yung eye contact mo andun pa rin, which is ginagamit ng mga news anchor yun, and I'm really happy with that purchase, legit. So yeah, yun yung ano ko. I feel pressured on things like kasi dahil dun sa mga parang sa expectation and parang gusto ko kasi siyang ma-maintain na nandun lang. Sakto lang. Go with the flow lang ako ngayon. And pinapractice ko na yung sarili ko na parang hindi maunahan ng emosyon. Do I feel pressured? Kind of. Kumbaga, may pressure. Pero hindi na siya kasinggat ng noon. Kasi ngayon, I'm just like, doing na lang kung ano yung sa tingin ko is makabuti para sa akin. Ganun. Sa ngayon, oo. Pero hindi dahil sa YouTube or anything, but I feel pressured kasi meron akong wino-work on or may ginagawa ako na hindi ko pa sure kung paano siya tatakbo or paano maging kalagayan niya, but I'm trying my best to de-escalate it. Sa totoo lang, masasabi ko ngayon na I feel pressured again. Alam mo yung hindi siya something sa YouTube or it's more on sa buhay. Lalo na sa family. Like, I'm pressured sa part na ako lahat yung umako ng bagay ngayon at iniwan sa akin ngayon yung mga responsibilidad na dapat hindi naman. To the point na hindi na tumutulong sa akin yung dapat tumutulong. And I feel pressured sa mga bagay like bayarin, sa mga problema ng family ko na hindi ko naman dapat pinoproblema, pero sinasabi nila na hindi ko naman dapat problemahin. Pero in the end, ako pa rin yung namumblema. Ganon. So yeah, masabi ko na I am pressured again. Which is worse. Na dapat hindi. So, yeah. Chicken. Pork chop na parang nakasabre. Hindi ko yung pangalan eh. Basta parang ganun. Meron kasi kaming kinakain ng girlfriend ko, which is, isa siyang restaurant at gusto ko yung buffalo wings nila doon. Yung restaurant pa rin na kinakainan namin ng girlfriend ko. Meron kaming nasubukan ng girlfriend ko sa Hong Kong, which is yung, ramen bar siya. At masabi ko na I can say na like kung kinakain yung ramen. But honorable mention is yung chicken store na na-recommend sa akin ng kaibigan ko. Which is kinain na namin yun. Alam ko may word na 24 yun, tapos may chicken na word. So, yun yung isa rin yun. Pero most of the time, masabi ko yung ramen. So, yeah, gustong-gusto yung ramen. Itong Nestea from Lemon Ice. Yung Sito na Pla. Mountain Dew. Hindi pa rin nagsasawa yung dila ko sa Mountain Dew. Right now, I can say the same na Mountain Dew pa rin ako, but medyo sumasapaw na sa akin yung mug na root beer. Dahil natikman ko lang siya recently, but yun. It's either yung dalawang yun, Mountain Dew tsaka yung mug. It's kind of weird na dahil natikman ko lang recently ulit yun, and parang hinahanap-hanap ko na siya ulit. Battlefield. PC Building Simulator 2, Counter-Strike 2, Wild Rift. Right now, my favorite game, dalawa. Kasi yung isa, nilalaro namin magkakaibigan. Yung isa naman ay nilalaro ko pag may time ako. Yung mga nilalaro ng kaibigan ko is yung PUBG.
Then yung isa naman, yung ako lang mismo is yung Warcraft 3. Nagka-campaign ako ngayon, which is kinda, tututuwa lang ulit ang balikan yung mga old games. Probably laruin ko pa yung mga ibang mga old games, but ngayon, yun yung mga nilalaro ko ngayon. Meron. Niregret ko na hindi ko masyadong pinapakinggan at inaalalay sarili ko. So far, wala naman akong regrets ngayon. Yeah, may isa akong regret. Akin na lang yun kasi masyadong personal yun eh. Wala naman akong regret ngayon. Yeah, may na-build up akong another regret na kung saan dapat ay binigyan ko na ng pansin noon, but unfortunately, it's kinda too late na maayos siya. But I think masasabi ko rin siya mamaya since connected siya sa enemy ko ngayon, ganon. So, I have a regret which is masasabi ko rin mamaya. Magising ka sa katotohanan. You're doing great. Habaan mo yung pasensya mo. Lumabas-labas ka and do more than what you are doing right now. Huwag kang masyadong maging mabait. Yun yung sasabihin ko kasi that's the reason kung bakit I feel pressured and I have regrets right now. Na-build up siya through time. Then nalaman ko lang siya late na. So, more likely, na-spoil ko masyado. And nakakakupal na kung ano pa dapat yung safe place mo, yung pa yung gumagago sa'yo. Binigyan ako ng whole set ng PC ng Asus. Yung na-invite ako sa first meet and greet namin nung dahil sa Rumble Royale. Yung pumunta ako sa cafe sa Persona 5. Yung naka-reach ako ng 4 million subscribers recently. Ni-reach out ako ng mga brands and nagkaroon na ako ng bagong agency which is I'm really grateful for them kasi kung hindi dahil sa kanila, I won't be receiving some of the things na meron ako ngayon dito na ginagamit ko for content katulad na lang nito. Na-boost ako at the same time ay nakatulong siya ng malaki sa channel ko para ma-push through ko pa at masuportahan pa mismo ng channel ko yung ginagawa ko, yung craft ko. So masabi ko na yes, I am super blessed na nangyari sa akin na nagkaroon ako ng mga brand deals, connections, and nagkaroon ako ng agency. At nagkaroon ako ng mabuting agency and hoping na tuloy-tuloy pa yung prosperity and yung mga things and hoping hindi siya masira katulad ng mga ibang agency na nagkaroon ng problema recently kung nabalitaan nyo man yun. Family. Family ko, mental health ko, yun yung pinaka-importante sa akin. Well-being ko. Tiwala at respeto. Kasi alam mo, yun yung pinaka-importante sa akin ngayon dahil yan yung isang bagay kung bakit nagkaroon ako ng kalaban. Yan yung nasira sa akin sa sobrang pagiging mabait ko. Yung tiwala pati yung respeto sa akin. Pinaka-nakakatakot na nangyari sa akin this year is yung nalaman ko yung mga bagay na sinisikreto at mga kalokohan ng pamilya ko. Like legit. Yun yung isa sa pinaka-nakakatakot na bagay na nangyari sa akin this year. I'm not gonna dive into details kasi masyado siyang personal. At masabi ko na talagang nasira yung pananaw ko, nasira yung tiwala ko, nasira yung respeto sa akin. At masasabi ko ngayon na sa panahon ngayon hindi ka naman talaga mabubuhay kapag masyado kang, pag hindi mo nirespeto at masyadong binibigyan tiwala mo sa mga tao. So tingin ko I'm a good person, most probably. But, alam mo yung nagiging masama ako ngayon dahil pinapamukha akong masama ng mga tao. Dahil na kung sino pa yung dapat pinagkakatiwalaan mo. Yung pa mismo yung nagmapamukha sa'yo na masama ka. Kaya masabi ko na, it depends kung sino yung kausap mo. Probably pwede kang makita niyang good person, pwedeng hindi. Kaya you cannot really answer that eh. Like, masasagot mo lang yan kapag meron mismo nagsasabi sa'yo at nakakita nun sa'yo. Siguro masasabi ko na I'm kinda healthy at some point. Although, hindi nga lang ganun kaganda ang timbang ko since ako ay hindi pa rin masyado nakain ng gulay. But, recently lang ay thank you sa kaibigan ko dahil natulungan niya akong makakain ng mga gulay dahil nilulutuan niya ako ng alam mo yung maganda yung pagluluto to the point na hindi mo malalasahan yung gulay without losing yung nutrients nun.
And masabi ko na yes, I am slowly like ginagawa ko yung best ko para magkaroon ng healthy living. So masabi ko na I'm going there. Papunta na ako doon. Hoping na maabot ko siya. So, yan. Ano nagpapatawa sa akin? Alam mo, to be honest, marami. But masabi ko na yung companionship. Masabi ko yung mga kasama ko, mga nakakausap ko lagi. Sila yung nagpapasaya sa akin. And lalo na yung mga achievements ko sa buhay. Yan yung mga nagpapasaya sa akin dahil ang laki ng tuwa ko talaga pag nakikita ko sila, nakakausap ko, nakakabanding ko. Kaya yun. Ano or sino yung pinaka-dangerous enemy ko? Pamilya ko. Yes, nasabi kong pamilya ko kasi sila mismo yung sumira ng tiwala at respeto sa akin. Not gonna dive into details but masasabi ko na blood isn't thicker than water anymore. Kasi na pa mismo yan dapat safe zone mo at mapagkakatiwalaan mo, sila pa mismo yung gagawa ng parang para ikasira mo. At the same time, ikalubog mo. Ganun. Like alam mo yung wala akong ibang binigay kundi relief. Wala akong ibang binigay kundi tulong sa bahay na to. Sa bahay ko. Namin. Pero wala silang ibang ginawa kundi magbigay ng sakit ng ulo sa akin. I mean, wala namang perfect na pamilya. Pero alam mo yung ako lang yung kumikilos. Ako lang yung gumagawa ng paraan. Iniwan ako ng mga taong dapat tinutulungan ako sa bahay na to. Pero iniwan lahat sa akin. Kaya ang hirap umano ngayon at masabi kong kalaban ko ngayon, pamilya ko. What's the most stupid thing na ginawa ko so far? Hindi ko masyado napapansin yung mga gastos ko at the same time hindi ako nag-audit ng mga ginagastos dito sa bahay namin. Kasi alam mo, kung sakaling na-audit ko lang at na monitor ko yung labas ng pera, pagpasok, pati kung yung mga ginagastos. Ang ganda sana, but the stupidest thing is hindi ko siya ginawa. Kaya nagkaroon ng problema. Kaya yun. Malakas ba ako? Siguro yeah, I can say na malakas ako. To be honest nga, to the point na wala na ako nararamdaman sa mga bagay-bagay pa nagkataon nga na may nangyayari. Alam mo yung, minsan, hindi ko na alam kung ano yung dapat maramdaman ko sa certain na event. Ganun. Hindi ko alam kung malakas yun pero masabi ko na siguro, or dapat, pwede. Ganun. You love yourself? Kailangan ko mahalin yung sarili ko at ang hirap niyang mahalin. Dahil sa mga bagay-bagay, but dapat kailangan ko siyang mahalin kasi ako to walang ibang magmamahal dito kundi sarili ko Kumbaga, hindi siya in a sense of relationship, in a sense of accepting myself. Ganun. Kailan yung huling time na umiyak ako? Hindi ko na matandaan but I know recently umiyak lang ako. Siguro it's because of a anime film or anime movie or series but there's times na may mga iyong beses ako umiyak this year since na grabe yung hampas sa akin ng realization pati ng buhay. But masabi ko na it's good. Kumbaga, hindi naman siya something like so bad. Favorite movie? Masabi ko na yung K-pop Demon Hunter kasi parang dami ng girlfriend ko and tuwan-tuwa kami doon. But all the time, masasabi ko yung Frieren Beyond Journey, parang ganun yung anime na yun. So, yeah, yung dalawang yun. Iniisip ko bago ako matulog is, like, alam mo yung gusto kong mamuhay ng papayapan na walang ibang iniisip. Gusto ko lang magawa yung gusto ko. At marami pang iba. But in short, may times na nagko-contemplate lang ako sa buhay bago ako matulog. Ang dami kong iniisip-isip ng mga bagay-bagay ganun. But yeah, yun yung mga bagay na pwede kong masabi. Kung meron ako isang bagay na gusto kong palitan ngayon, is babalik ako ng 2020, aayusin ko itong pamilyang to. Like, ang dami kong kailangan baguhin sa pamilyang to. Nag-build up siya through time na kung nasabi lang ng maaga at napag-usapan lang ng pamilya, hindi dapat mangyayari. But yeah, yun, sobrang tindi ng sama ng loob ko ngayon sa mga nangyayari. Proud ako na I'm taking things up na at the same time ay sinusubukan ko na yung best ko at
hindi ko hinahayaan na masira yung respeto at masira yung tiwala. Yung tiwala ko sa mga bagay-bagay. Kung hanggang kaya ko, nagsiset ako ng boundaries. Doon ako proud. Number 1 question ko sa kay God. Right now, I don't have any question kasi alam mo yung kahit naman tanungin ko siya, He already gave the answer na sa akin. Kailangan ko na lang gumalaw. Which is yun yung ginagawa ko ngayon. Masaya ako ngayon. Somewhat. I can say na I am good. I am happy sa mga ibang part ng buhay ko ngayon. And I can wait na magawa ko pa yung mga bagay-bagay na magawa ko sa buhay. Like this, next year. Ganun. I wonder anong, may sagot ng Christian next year, no? Okay, I think we're done. So, thank you so much po. Sana nag-enjoy kayo. And yeah. And see you, Christian, next year.